din po, Kuya Vlog. Okay mga kapatid, tayo ay gagawa ng review itong ano ni Saraba Life. Ito yung tungkol sa seal. So tungkol siya sa seal. Ano ba ang original na seal? Hindi ba dapat ginagamit ang half rising sun na seal natin sa SRB Incorporated? Kasi ano sila tutol sila, di ba? So Saraba Life, September 13, 2021. Circular race and the scout sign. In the center are the original designs in the fraternity seal badge. So yung circular race, yung bilog, yung 38 chartered member, hindi na 37. Balit, ayaw ko kasi merong si El Duce, si Bing Marabutas may 37 pa. Kasi may special number 1 So that's new, di ba? So nakalagay dito, the SRB seal didn't came, nakalagay into mali, didn't come dapat. Pero anyway, just a simple error. Okay, ulit. The SRB seal came into being just by accident. It followed a historical fact or event. So ibig sabihin, di daw yun aksidente. Meron daw siyang historical fact or mga pangyayari sa nung mabuo ang SRB, sa history ng SRB. From Brad Bobby Vett design that first came about, the first SRB seal from Alpha Delta to the Scout sign that was introduced during the first National Convention that was led by the first NC President Brad Bong Pinyon of Pi Chapter. So from Brad Bobby Vett daw siya daw nag-design. Dati ang pinagdatalunan niya, nakakala akong siya nag-design yung may sungay di ba? Sa gilid, sa Alpha Delta. Yun ang dati pang pinagtatalunan pinagtatalunan yan sa SRB International, balikan nyo. Meron pa nga nagsabi na si Bobby Vett ay akro, sabi ng taga Falcons. Anong siya, hindi naman daw SRB si Bobby Vett, or hindi apo, kundi akro, sabi ng taga Falcons. Balikan nyo, makikita nyo yun sa SRB International. So introduced. So yung design niya yung design ni Bobby Vett was introduced during the first National Convention. Kailan yun? 1977. Di ba? Ang original, pag sinabing original na design, sino magde-design yan? Yung mga founder. Dahil sila ang original na nagbuo ng SRB. Anong design ng binuo ng SRB? Yung kagaya sa Apo, pati gitna, half rising sun. Si founder Bong Manuel na nagsabi sa akin yan, at lalong nasabi sa akin yan ni founder Len Toledo, na siya ang nag-design ng unang seal. So may mas original pa ba doon? 'Di ba? Kaya yan ang ginagamit namin dahil yan galing sa founder. Yung half rising sun. So it was that time that the chapters present voted to adopt the scout sign to the seal.
The scout sign was adapted to symbolize our scouting origins. It quickly spread throughout the archipelago. The seal with the scout sign is presently being used by at least 85 to 90%. Wow, nabilang nyo. Talaga ito sa Sarabalay po. Of the national membership and chapters. There is no historical fact or event as to the use of the uprising sun. Wala raw historical fact. Founder nga nagsabi. Ano pang historical fact? Diba? Meron pa bang tatalo doon na nagsabi si Founder Len? No. Yung mga ka-chapter ko sa Alpha Epsilon, sila Bradmar Bautista, na ang inabot nilang seal ay yung half rising sun. Ibig sabihin mali sila. So, ganyan kasi pagka kumukontra lang para makakontra lang ba? Kahit na hindi. Pwede naman natin tanggapin na okay naman yung seal ng Alpha Delta tsaka ng Falcons, di ba? Merong scout signs, Alpha Delta blanco. Sino mas nauna ron? Nauna pa ba Falcons kaysa sa Alpha Delta? Kung nauna Falcons, sila original, di ba? Pero hindi, mas original ang Founders kaysa sa inyong lahat, mga kapatid. So sa historical fact, sa uprising sun ang nauna talaga. At hindi yung bilog na race, hindi circular race, kundi yung kagaya sa Alpha Pi Omega talaga. So nakalagay pa rito, it will be a legal dilemma for SRB if Apo Phils or Apo USA decides to put a legal challenge to the use of the half rising sun due to its similarities with the Apo seal. Alam nyo ba na yan ay ang tagal na. So ano nangyayari? Bakit walang legal action na nagaganap o legal challenges mula sa Apo Philippines at Apo USA? Lalo ka na sa Rabalay, antindi mo manira, di dapat pinush mo ng pinush yan, di ba? Sigurado ako pinupush mo yan, kaso lang mahina ang iyong challenge. Kasi ano ka mapanira ka lang You're all kwak-kwak. So, paano magiging legal dilemma? Hindi nga kami, dikit na dikit nga kami sa Apo. Diba? Ngayon, ginagamit nyo mga National Council, yung seal, double seal, SRB at Apo. Samantalang nung 2005 o 2003, hindi nyo pinapasok yung mga SRB Apo sa National Library. Tapos bawal sila kamayan, nakalagay sa bylaws nyo. Ngayon pagtatabihin nyo yung dalawang seal, yan ba ano yung plastika na? O nagbago na yung yung bylaws nyo, kahit hindi naman, paano nyo mababago yung bylaws? Hindi naman kayo registered. Diba? Alam nyo yung mga action nyo, dapat inaayos nyo na yan, mga kapatid. Magparehistro na kayo ng pangatlo. Magiging third kayo. Kasi yung expired, wala na yun, hindi na counted yun. Yung SEC registered nyo na yun, ginamit pa nga ng Delta dati, 2008, nakita ko sa kanilang tarpaulin Yung tarpaulin pa nun, mga katsa. Ano pa yun, luman-luman tarpaulin, yan, mga plastic rubber na Parang rubberized yung yung pagka-plastic niya. O talagang plastic lang. Wala na yun, yung yun, hindi nyo na mababalik yun. Kaya nga ang SRB Philippines na supporter ng National Council gumawa na ng nila para at least may hawak na sila. Sila nahahawak sa National Council. Kaya gano'n ang ginawa nila. Ang SRB Inc. hindi. Kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, SRB Inc. kami talaga. Meron kami sariling gobyerno. Sa legal dilemma sa Rabalay pa. Tingnan mo, 2 years ago na yung sulat mo, anong legal dilemma?
Wala kaming kadile-dilema. There is no confirmation from the SRB pa it was allowed to be used. No confirmation? Tinanong mo, sinungaling ka. Kung ganun. SRB beta seta pala itong nagsulat. Tapos inanasyoner niya na. Pero sigurado dinagdagan, payag na to si Saraba Live yan. Unang confirmation sa inyo, 2 founder nag-confirm. Tapos tatanungin natin si Founder Jun. Ba't wala kayong nakalagay dyan na sinabi ng mga founder, na kinonfirm ng mga founder na hindi half rising sun yung unang seal? Nakalagay, there is no confirmation. So, hindi malinaw kung nagtanong kayo o hindi. Diba? We definitely need to follow the historical facts and events of the fraternity seal. So, kung ipapalo nyo talaga, dapat half rising sun yan. Pero hindi naman problema yan. Pwede naman yan yung seal na yan. Kaso lang talagang tingin ko makakontra lang kayo sa SRB Inc. Diba? If the next National Convention decides to change the current seal, then we have to follow this historical event. Anong National Convention? Di nga kayo ma-attend. Kagaya niyan, Beta Zeta ang nag-post nito. Wala naman ako nakitang Beta Zeta doon na uma-attend sa convention. Shoutout nga pala kila Brad Joseph Cabistani at Brad Go Espiridion. Rest in peace kay Brad Pusa. Yan, mga respetado ko yan, mga yan, ng mga Beta Zeta. Diba, lahat naman nire-respeto ko. Pero minsan magkakabangga talaga tayo mga kapatid. Huwag nyo nang i-expect na a-agree tayo sa isa't isa palagi. Hindi po. SRB is a distinct fraternity and has a distinct seal too. So, distinct tayo. Pero bakit sa seal lang tayo mag-iiba, mga kapatid? Dapat sa lahat, pati sa mga ang scout sign, di ba, sa Boy Scout. So, dapat ibahin na rin natin yun. Di ba, talagang iibahin na natin yung fraternity natin. Di ba? Kasi pag sinabing distinct, talagang mag-iba di ba? Iba yan sa lahat. So, kung iniiba natin yung seal, dapat ibahin na rin natin yung ating mga lecture. Kasi yung lecture galing sa Apo. Di ba? Lahat galing sa Apo paano yan? Dapat baguhin na rin natin, di ba? Yung Flor de Lis, hindi ba natin babaguhin? Yung scout sign galing sa Boy Scout, hindi ba natin dapat baguhin yan para ma-distinct tayo, masabing iba tayo, di ba? Pero yun ang pinapalo natin, yung mga lecture same lecture kaya nga same principles so bakit pagdating sa gitna kailangan maiba? Okay lang sa amin maiba, tanggap namin na iba kayo, na iniiba nyo, pero sa amin original yun, half rising sun. So respect sa lahat ng kapatid, sa inyong mga paniniwala. Pero kung i-challenge nyo kami, talagang i-challenge din namin kayo. Kagaya ng ginagawa ko mga kapatid. Brad Vlog po, Alpha Epsilon. Shoutout po sa lahat ng SRB, Mapa Saang Panig, Mapa National Council o SRB Incorporated. Paalam.